Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Preacher Gary, kasama po aking buong pamilya, Sister Dang at aming mga anak si Grace, Faith at Mercy. Kami po'y bumabati sa inyo ng magandang hapon at sa amin naman po ay magandang umaga. Sa pangalan din po ni Pastor Mike Digan, Sister Joyce at ang kanilang buong pamilya at ang buong Maranatha International Baptist Church Silangan, ay muli po tayo ay darako sa Hardin ng Panalangin. Maraming po salamat sa inyong panonood at pagsuporta. At tayo po ay patuloy na magpapatuloy sa panalangin. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan at sa ating mga prayer requests at prayer list, ay tawagin po natin si Brother Sam para po sa pagpapaawit sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Awitin po natin ang When the Roll is Cold Up Yonder. Ready, say, when the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. In the morning breeze eternal light of faith. When the save of the rich shall gather over on the other side. And the road is cold up yonder, I'll be there. When the road is cold up yonder. When the road is cold up yonder. When the road is cold up yonder. When the road is cold up yonder, I'll be there. Verse number 2. On the bright and glorious morning when the daily pleasures and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the road is cold up yonder, I'll be there. Chorus. When the road is cold up yonder, 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 I'll be there. Verse number 3. Let us lay before the Master all our bonds are set aside. Let us talk of all his reckless love and grace. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the road is cold up yonder, I'll be there. Chorus. When the road is cold up yonder, 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 I'll be there. Tutungo na po tayo sa ating mga prayer requests. Maraming salamat, Brother Sam, sa pagpapawit na When the Roll is Called Up Yonder. Tayo naman po ay darako na sa ating mga prayer requests at prayer list. At ngayong araw po ay birthday po. Marami po tayong babatiin na magbe-birthday para bukas at itong mga nakaraang araw. Nag-birthday po si Mother TJ Mabalot itong March 30 o March 31, no? Hindi po tayo sure. Pero nakita po natin ang celebration niya. Ano po? Happy birthday, Preacher TJ Mabalot. At bukas po ay magbe-birthday po si Deacon Manny Formosa. Kasabay po niya si Pastor Joe Prudentino at si Brother Kyle Pacheco. Sila po ay magbe-birthday bukas, April 1. Ang bilis po ng panahon. Ano, ngayon po ay huling araw ng Marso at bukas ay Abril na. Napakabilis po. Ano. At sa church anniversary po ay patuloy po natin ipanalangin ang nalalapit na anniversary ng Maranatha International Baptist Church, Kawit, Cavite, sa pangunguna po ni Bishop Cornelio Datur. Sa darating na April 24, sila po ay magkakaroon ng silver anniversary, 25 years of God's grace and blessing. At ngayong araw po ay tayo po ay nakikiramay sa buong Santiago family, pati na po sa Digan family sa pagpanaw po ni Kuya Rolando Santiago. Ngayong araw po ay kinuha na po siya ng Panginoon at sila Pastor Mike at Sister Joyce po ay papunta roon at nag-aayos po patungkol po rito. Patuloy po natin ipanalangin ang buong pamilya ng Santiago family at ang mga kapatid
ni Sister Joyce patungkol dito. Nawa po'y bigyan po sila ng comfort ng Panginoon, pati na po sa mga aayusin at mga pinansyal na pangangailangan. At nito pong nakarang araw din po ay namatay po si Uncle Isaac Digan Jr. Ito po ay nakaraang March 26. Panalangin din po natin ang comfort kila Auntie Jovita Digan and family. At patungkol naman po sa mga praises and answered prayers, patuloy po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na provision ng Panginoon sa building construction ng Maranatha IBC Silangan. Patuloy po ito nagpapatuloy at nawa po lahat po ng mga miyembro at kapatiran at mga kaibigan ay patuloy po natin suportahan ang pagpapatayo ng church building ng Maranatha IBC Silangan. At nagpapasalamat din po tayo sa sales ng GFM Sales sa request po ni Sister Joyce at patuloy po at sa request po ni Sister Dang ay patuloy din po ang continued sustenance to our family and our GFM businesses. At patuloy din po natin isama ang patuloy na katatagan ng pamilya ng Castillo sa pagpanaw po ni Beth Uy. Nagpapasalamat po si Sister Marivic Castillo. Siya po ay sister-in-law ni Sister Dang. Nagpapasalamat po siya sa prayers. At patuloy po natin sila isama ang kanilang buong pamilya sa pagpanaw po ng kanyang kapatid na si Elizabeth Uy. At patuloy din po natin ipanalangin ang ating mga kapatiran na may mga sakit. Patuloy po natin isama sa panalangin si Gian Paldeng sa kanyang leukemia, Angelito de Guzman sa kanyang katarata. Si Ana Pulido po ay patuloy po natin ipanalangin sa kanyang goiter problem. At si Grace Karen Basa, siya po ay kaibigan natin na nasa San Diego, ay patuloy po natin ipanalangin siya for comfort and healing from her current health struggles. Kay Nanay Lily Fernandez, patuloy po natin siyang isama sa kanyang recovery. Si Rowie Villamel, cousin po ni Sister Sheila Yabut, recovery from stroke. Nichelle Talye, undergoing dialysis. JT Saiko, undergoing chemotherapy. B. Morara, teeth procedures. Cornelio Grefalda, recovery from stroke. Herminitivo Barona, mayroon po siyang pneumonia and kidney disease. At sa request po ni Pastor Jerry La Rosa para po kay Sister Rina La Rosa, patuloy po siyang nag-ongoing ng kanyang chemotherapy. Patuloy po natin ipanalangin sa request po ni Sister Carlota de Guzman para po kay Mama Grace sa kanyang complete recovery, pati na po sa kanyang financial needs. At patuloy din po natin isama sa panalangin si Yan Uylua Madsiribic sa kanyang full recovery sa kanyang mga series of surgeries. At si JJ po ay isama natin sa kanyang asthma problem. Si Nanay Amiha Yabut. Patuloy po natin siya ipanalangin sa kanyang problema sa kanyang tuhod. At tayo po ay patuloy na tumitingin sa second opinion ng ibang mga doktor patungkol sa kanyang MIR results. Sama po natin si Nanay Amihan Yabut. At kay Brother BJ Villamel, patuloy po natin ipanalangin sa kanyang recovery, sa kanyang left foot. At si Mama Ana Salazar, siya po ay nagkaroon ng aksidente. Ipanalangin po natin siya. Siya po ay mother ni Sister Alexis Salazar. Isama po natin siya sa panalangin. Sa request po ni Rosalinda Belen para po kay Angela Belen, siya po ay na-rush sa hospital dahil sa kanyang pagsusuka. Isama po natin siya sa panalangin. Mahirap po talaga pagka nagsuka na. Baka po siya ay mawala ng mga electrolytes. Ayan po ang iniingatan natin. At patuloy po natin hindi isama sa ating pang iba-ibang mga prayer requests ang nalalapit na national election sa darating na Mayo, ang sitwasyon sa Ukraine and Russia, ipanalangin po natin.
ating mga kapatiran doon, ang ating mga kababayan, pati na po ang mga Christians na roon. Ano po, nabasa ko na nung magkaroon ng giyera sa Ukraine ay marami pong nagpunta sa churches. Ano po. Patuloy din po natin ipanalangin ang GFM US and GFM Philippines, ang kanilang sales, ang ating sales. Patuloy po natin isama sa panalangin ang Maranatha IBC Silangan Building Construction. Ano po, yung mga financial na provision dito ay patuloy po nating ipanalangin. Ano po. At ipanalangin at suportahan. At sa request po ni Sister Carlota de Guzman, ang salvation ng buong family and friends, good health ng bawat pamilya, legal documents, financial needs, bahay para kay Mama Grace, sustenance and business growth for GFM. Ito po ay request naman po ni Sister Dang. Sa request po ni Bishop Cornelio Latour para sa evangelistic meeting sa darating na April 13. Malapit na po, mga 2 linggo na lang. At ang kanilang Church Silver Anniversary sa darating na April 24. At sa request po ni Gertrudes Severino, prayer po sa kanyang loved ones, pati na po sa spiritual growth niya, pati na po ang kanilang small business at tindahan ng frozen goods ni Bing Ray Severino. Isasama po natin ito sa mga businesses, frozen goods, ni Bing Ray Severino. Sa request pong patuloy niya para po kay Faith ay continued strength and wisdom sa kanyang transition, sa kanyang bagong trabaho sa LA. Sama rin po natin sa panalangin si Grace, continued strength and wisdom for her graduate studies and review for MCAT. At isama rin po natin siya, meron po siyang konting sinat. Kanina, ipanalangin po natin na patuloy po siya makarecover sa kanyang konting sinat. At isama rin po natin sa panalangin si Mercy sa kanyang continued strength and wisdom, pati na sa kanyang pagre-review sa kanyang nalalapit na mga SAT courses, exams. At isama rin po natin sa panalangin ang aming pamangkin, si Christine Gia Castillo, sa kanyang pagre-review sa kanyang bar exam. Matagal po pala ang pagre-review. Nakaschedule ito ng 2024. Pero ngayon po ay nagre-review na po siya. At pati na po, para kay Patricia Yabut, i-prayer po natin na magkaroon po siya ng new job opportunity. At para po kay Preacher Lester, ipanalangin po natin ng wisdom and knowledge in my new job. At para po sa request ni Sister Alexis, good health of family, wisdom and knowledge in studies. At sa request po ni Gertrudes Severino, para po kay Bing Rain Severino, pride ethic. Ito rin isa siguro sa mga business ni Bing Rain Severino. Kasama na yung mga frozen goods. At sa request po ni Sister Alexis Salazar, financial needs for studies, good assessment results sa school, good health. Para kay Papa Alexander, exams on April 24 and 25, ang mga school activities, extension classes. At sa request po ni Sister Joyce ay panalangin po natin ang mga new extension classes headed by Brother Sam. At sa request din po ni Pastor Mike, ay nawa ang mga young people ay magkaroon ng active participation in all the church ministries, extension classes, Sunday school classes every week, tracts distribution, church financial needs, soul winning ministry. At sama rin po natin dito sila Pastor Mike and family. At sa ating mga elders, ay mamaya ko na po babanggitin lahat yung ating mga elders. At kung hindi ko po kayo nabanggit, ay nawa, message nyo lamang po kami at isasama namin po kayo sa ating mga listahan. Sa ating mga frontliners, patuloy po natin ipanalangin ang ating mga frontliners, sila Shalom Legaspi, Noel Digan, Gamaliel Digan, Maresha Legaspi, Nicole Digan, Eva Mendoza, Dr. Sonia Castillo Moray, Eloisa Tuason, Maria Teresa Castillo, Sister Sharin and Shalini Gloriani,
Sister Winnie Bolalin, Brother BJ and Sister Mary D. Villamel, Rani and Judith Castillo. At sa mga pahabol na prayer request po, ipanalangin natin si Nanay LB sa kanyang pananakit ng kanyang likod. Meron siyang pahabol ng mga prayer request. Isasama rin po natin yan mamaya. Ano po? At sa ating mga expectant mothers, sama rin po natin sa panalangin sila Keisha Loyola, Cheryl De Masangal Silvestre Hilario, at Dr. Ivan Lim. At sa ating mga brethren and relatives abroad, isama po natin sa panalangin sila Brother Marvin and Shalom Legaspi and family sa USA, Brother BJ and Sister Mate Villamel sa Canada, Brother Joey Digan and family sa UK. Kami naman po ay nasa Amerika, Sister Ami Kayabyab and family sa Spain, Marjorie Vicente, Saudi Arabia, Dr. Marilyn Cabantog, USA, Mary Ann Santos, Saudi Arabia, Richard, nandito na si Preacher Jonathan, Dr. Ivan and Dr. Mina Chua and family sa Taiwan and USA, Alan Castillo sa New York, USA, Brother Gilbert and Sister Sharon Gismundo and family sa Singapore, Brother Ryan and Sister Jane Clemente sa Kuwait, Maria Teresa Castillo, Eloisa Tuason, Dr. Sonia Castillo Murray, Rani Castillo sa London, Patrick and Joy sa Bencena, Australia, Gertrudes Severino sa Macau, Nino and Denise Peña sa Australia, and Aji Armstrong sa USA, at iba pa nating mga kapatiran dito sa USA. Ano po? At sa ating mga families, mamaya ko na po babanggitin ang buong listahan ng ating mga pamilya. At dito po sa ating mga businesses, isama po natin sa panalangin dito ang Bing Rain Severino, ang kanilang mga frozen goods at mga Pride Itik. At patuloy po natin isama sa panalangin ang GFM US and GFM Philippines. May God increase our cause. Ang Benser Music Studio and Music Aids Manila ni Preacher J. Bes Orara. Isama po natin sa panalangin Sister Carlota de Guzman, ang paglalako at pagtitinda, ang Jednick Shoes, ang launching ng GFM Sweets, ang CC Bites and Tea. At kung meron po kayong gustong isama rito, ay isasama po natin. Bigyan nyo lang po kami ng mga messages. Ano po? At pati na po ang businesses ni Sister Helen Paras para po sa kanilang boarding house and commercial establishment rentals. At sa ating mga online ministry, sama po natin sa panalangin ang lahat ng ito, ang hardin ng panalangin, Pastor Mike Digan, MIBC for Kids of MIBC Marikina, of Word and of Prayer, Pastor Neil K. Keb, Abacada, BFBC, Bible Bibo, Bountiful Feasting on Divine Verses, BFBC Muntinlupa Daily Bible Study, ande po kay Bishop Freddy De Vega, ang kape, Pastor Ewell Valdevilla, BSBC Tanay, Pastor Greg Peralta, Pastor Jojo Paranan, Pastor Roldan de los Santos, ang Hope Goes On, Pastor Jess Marasigan, Jam Kid Squad of LWBC Caloocan, Pastor Joseph Guzman, Men in the Bible San Jose, Pastor Mar Bernardo, Bread Talk, Pastor Robert Victoriano, Words of Wisdom, Pastor June Rosare, Salita ng Buhay, May Kaagapay, Pastor Cornelio Datur, May Tiyak na Kaligtasan, ang mga PBAP pastors. At ang ating mga pastors and workers, ay mamaya po natin babanggitin ang mga pangalan. At sa ating mga pahabol na prayer request, ito po ay pasasalamat ni Mariby Castillo sa katatagan ng loob sa naiwang pamilya ng kanyang kapatid na si Elizabeth Uy, at patuloy daw po natin isama sa panalangin ang comfort sa Uy and Concepcion family. Ayan po. At isasama rin po natin sa panalangin ang pananakit ng likod ni Nanay LB Rivas. At kung meron po kayong mga pahabol na prayer request, sabihan nyo lang po kami during sa ating live, at isasama po natin hanggang maaari sa ating prayer mamaya. At bago po tayo magpatuloy, ay makakarinig po tayo ng isang tanging bilang ni Sister Dang. Panahon,
ay magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas ng buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. O Salamat po sa tanging bilang ni Sister Dang, Dakilang Katapatan. Tunay napakabuti po ng Panginoon sa ating lahat. Kahit na tayo po hindi matapat, siya po ay patuloy na nagiging matapat sa atin. At para naman po sa ating pag-aaral ng Banal na Kasulatan ay buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Lucas Kapitulo 17 and Luke chapter 17. Luke chapter 17 verse 11 hanggang 19. Tunay na ito po ang ating pag-aaral ngayon. Luke chapter 17 verse 11 hanggang 19. Ano po? At ito po ang sabi, kung inyo pong nakita na. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Ang tinutukoy po rito ay ang ating Panginoong Hesukristo. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, shew yourselves unto the priests. And it came to pass, as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi o ngayong hapon at ngayong umaga ay patungkol po sa nangyari sa 10 lepers o 10 ketongin. At ang topic po natin ngayon ay our attitude for answered prayer. Our attitude
for the answered prayer. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa pagkabasa ng inyong banal na kasulatan. Dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang magbigay ng salita. Gabayan niyo po ako, maging pagkapala po ako sa mga makikinig. Wala po akong kaalaman, Panginoon. Humihingi po ako ng tulong sa iyo. Nawa po kayo ang makita. Kayo pong patuloy humawak sa akin, Panginoon. Hawakan niyo rin po, Panginoon, ang mga makikinig. Buksan niyo po ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso. At kayo rin po ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Muli po, Panginoon, maraming po salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ito ay amin sa dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. The attitude for answered prayers. Nakita po natin sa ating binasa, ngayon po ay wala naman akong notes, Kasi minsan po pagka ako po ay may notes, ay ako po ay nakabase sa aking mga notes. At minsan po ay umaasa po ako sa notes, hindi sa tulong ng Panginoon. Kaya ngayon po, magmula po ngayon, magmula po nitong nakaraang linggo ay wala po akong notes. Kaya kung tayo po ay lalagpas sa ating oras, ay nawa po ay magipagpapala ito sa inyong lahat. Sa ating pong binasa, nakita po natin ang Panginoon po ay nagpunta sa Samaria. Siya po ay sa Samaria and Galilee. Ito po ay sa verse 11. And as he entered to a certain village, sa verse 12, nakita po natin po, siya po ay sinalubong ng 10 ketongin. He met 10 men that were lepers which stood afar off. Ngayon po sa panahon po ng Panginoong Hesukristo, na kapag ikaw ay nagkaroon ng ketong, ikaw ay isa-separate. Ikaw ay lalayo sa iyong buong pamilya. Ikaw ay hindi pwede makihalubilo sa mga tao. Kaya po sila ay napakalayo. Kumbaga, hindi mo sila maabot. Kumbaga, nung panahon na ito, nakikita niyo po, meron na pong social distancing ang mga ketong. Sapagkat nung panahon na yon, wala po pang luna sa ketong at sila po ay nung panahon na yon ay pinaniniwalaan na ito po ay communicable disease, kaya po sila nilalagay sila sa mga kampo na puro ketongin. At nakita rin po natin dito na kapag inalayo ang mga ketongin, sama-sama po sila. Sama-sama po sila, kaya po sila ay 10 ketongin. Nakita natin dito at napakalayo nila. Pero bago dumating ang Panginoon dito sa Samaria and Galilee, ay tinawag siya ng 10 ketongin at sabi nga rito, and they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. Sila po ay sama-samang humingi ng tulong sa Panginoon. Have mercy on us. They prayed on our Lord Jesus Christ and said, Lord, Master, Jesus, Master, have mercy on us. Nakita po natin dito na hindi sila sumigaw na, Panginoon, pagalingin mo kami. They ask for mercy. Mercy. What God gives, what God doesn't give to a deserving people. And then, sa verse 14, nang makita sila ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, go, show thyself unto the priest. Nung panahon na yung po, ang mga ketongin tinitingnan ng mga pari o ng mga priest. Ang kagalingan ng ginagawa nung panahon na yun, inoobserbahan po ang kailang mga balat. Kung nagkaroon ka ng mga pasa-pasa dyan, titingnan ka ng mga priest at sa loob ng 7 araw, muli kang pababalikin at titingnan kung gumagaling na. Ngayon, kapag hindi gumaling at nakita nila ito ay ketong, ikaw ay ipopronounce na unclean. At ikaw ay separate sa mga tao at ikaw ay maglalagay ng tabing sa iyong mata at sa iyong mga bibig at bago ikaw maglakad sa mga kalsada, sasabihin mo, unclean, unclean. Kaya para ang mga tao malaman na ikaw isang ketongin. Nandiyan po, no? Hindi ka pwedeng lumapit sa ketongin sapagkat yan po ang kanilang law, ang kanilang mga batas. Hindi ka pwedeng makahalubilo sa mga tao. Kaya napakahirap po ng panahon na yon na kapag ikaw nagkaroon ng ketong, may hiwalay ka na sa iyong pamilya. Forcefully,
Pero ang sabi nga po rito ng Panginoon, "Go, show thyself unto the priest." Magpakita ka sa mga priest, sa mga pare. And it came to pass, as they went, they were cleansed. Maaaring sinabi ng mga ketongin, ng 10 ketongin, bakit naman tayo pinapupunta sa mga pare? Humihingi tayo ng mercy sa Panginoong Hesus, pero bakit tinaboy lang tayo? Sabi sa atin magpakita kayo sa mga pare. Hindi niya sinabi na magpagaling kayo, gumaling kayo. Kung inyong babasahin pa sa ibang mga verses sa Bible, na merong isang taong ketongin na lumapit sa Panginoon. At doon sinabi ng ketongin, "Lord, if thou wilt, you can make me clean. You can clean me or you can heal me." Ang sabi ng Panginoon, "I will, be thou clean, be thou cleansed." Ayun, pinagaling niya. Doon mismo yung isang taong ketongin. Pero itong 10, nakita natin, magpakita kayo sa mga pare. Siguro sabi nung isa ron ayoko. Pero nakita nila, sinabi ni isa, wala namang mawawala sa atin sumunod na lang tayo, pumunta tayo. Ngayon sa pagpunta nila dito, and as they went, they were cleansed. Sila'y gumaling. Ano po? Mirakulo ng Panginoon. Habang sila'y naglalakad papunta sa pare, sabi nila, sama-sama sila, no? Sama-sama sila, 10 sila. Sila ay gumaling. Nakita ng isa na siya ay gumaling. And one of them, when he saw, sa verse 15, that he was healed, turned back with a loud voice, glorified God. Isang ketongin ang bumalik. At siya ay nagbigay ng papuri sa Panginoon. And sa verse 16, and he fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Nung panahon po ito, ang mga Samaritan, meron pong racial discrimination sa mga Samaritan. Sila po ay kasama ng mga Hudyo. Pag sinabi kang Samaritan, meron ng racial discrimination. Noon pa man po sa buhay ng Panginoong Hesus, nung sa New Testament, meron na pong racial discrimination. Dito po sa Amerika, sa ibang bansa, sa Pilipinas, meron na rin po mga racial discrimination na nangyayari. Ano po? Napakahirap po. Kaya nga sabi rito, and he was a Samaritan. And Jesus, sa verse 17, were there not 10 cleansed? Di ba merong 10 ketongin ang gumaling? But where are the 9? Nasa na yung 9? There are not found that return to give glory to God save this stranger. At sa verse 19, arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Isa lamang po ang pasalamat. Pero ang sabi ng Panginoon, nasa na ang 9? Nasa na ang 9? Sa ating pong buhay, nung tayo po'y malayo sa Panginoon at hindi pa po natin tinatanggap ang Panginoong Jesucristo sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Malayo po tayo sa Panginoon. Hindi tayo makalapit sa Panginoon, pero ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay, nalibing, at muling babalik para sa atin. Binayaran na po niya ang ating kasalanan doon sa bundok ng Kalbaryo. Nung tayo po yung makasalanan, hindi tayo makalapit sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo po ang siyang naging mediator, for there is one man and one God, a mediator between God and man, the man, our Lord Jesus Christ. Tayo po yung makasalanan, for all have sinned and come short of the glory of God. Paano lalapit ang isang makasalanang tao sa isang banal na Diyos? Yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Katulad ng ketong, hindi tayo makalapit sa Panginoon dahil tayo may kasalanan, pero ang Panginoon, binigyan niya tayo ng pagkakataong lumapit, tayo magtiwala sa kanyang ginawa sa bundok ng Kalbaryo at tayo makakalapit sa ating Panginoon. Gagawin lamang po natin, aminin po natin na tayo makasalanan. Pagsisihan po natin ang ating kasalanan at tanggapin po natin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Nais niyo po bang gawin yan? Kung gagawin niyo po yan, makakalapit po tayo sa ating Panginoon Jesus. Pwede po bang sabayan niyo po ako sa aking panalangin?
Kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, ito lamang po ang inyong gawin. Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Hindi ko po maililigtas ang aking sarili, Panginoon. At ako po ay lumalapit, binubuksan ko po ang aking puso, tinatanggap ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Gawin niyo po akong anak ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Kung ginawa niyo po ang prayer na yan, nawa po sabihan niyo po kami upang kami makatulong sa inyo sa paglago sa inyong buhay spiritual. Balikan po natin ang ating pong binasa. Ngayon po, tinanggap natin ang Panginoon. Nakita po natin dito, tayo po ay pinagaling ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa ating pagtanggap sa Panginoon, hindi tayo lumapit, hindi tayo naglilingkod, hindi tayo naging totoo sa ating buhay Kristiyano. Na kung saan makikita natin sa loob ng iglesia, marami nang tumanggap sa Panginoon, marami na ang lumuhod sa Panginoon, marami nagsabi, Panginoon, iligtas mo ko. Pero ilan lamang ang bumalik para maglingkod. Ilan lamang ang bumalik para maging totoo sa paglilingkod at pagiging tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Na sinasabi ng Panginoon, nasa na ang ibang naligtas? Nasa na ang iba? Di ba napakaraming naligtas? Di ba napakarami tumanggap sa Panginoon? Pero nasa na sila? Minsan nga, ginagawa pa nating biro. Ako'y Kristiyano, pinatawad na ako ng Panginoon, kaya kahit ako'y magkasala, sa langit na bayan ako pupunta. Hindi ko na kailangan maging tapat, hindi ko na kailangan maging holy, sapagkat ang buhay ko ay sa Panginoon na. Tama po, ang kaligtasan natin ay hindi nawawala. Pero ang nawawala po yung joy of salvation. Nakakalungkot po, makakita po tayo ng ating mga kapatiran na lumayo sa Panginoon at muling bumalik sa kasalanan. Na kung saan patuloy na ang Panginoong sinasabi, anak, pinatawad na kita sa mga kasalanan na iyan, pero bakit ka bumalik? Kumbaga parang isang asong bumalik at binalikan ang kanyang suka. Nakakalungkot po. Ito rin po ang sinasabi ng Panginoon, nasa na yung gratitude natin? Ano yung attitude pagkatapos ng answered prayer? Makikita po natin dito sa Samaritan, meron siyang gratitude, meron siyang pagpapasalamat. Panginoon, salamat po. Pero yung siyam, anong nakita natin? Ingratitude. Walang pasasalamat. Napakasakit, Sa ating pong buhay Kristiyano, buhay mananampalataya, makikita po natin, yung statistics dito, 10% lamang ang nagpapasalamat. Ganyan din po tayo. Ang dami nating kahilingan sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkain. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Pero ilan lamang nagsasabi sa atin, Panginoon, salamat po sa answered prayer. Salamat po dito. Kaya nga sinabi nga na isang illustration, meron daw 2 kwarto sa langit. Isang kwarto, busy, ang daming mga papel, ang daming dumarating na mga request. Sabi nung anghel do sa tao, ano yung kwarto na yan? Ay, yan ang kwarto na tumatanggap ng prayer request sa Panginoon. Napaka-busy, hindi magkamayo, ang dami, siguro mga 100 anghel ang nariyan. Pero pumunta sila sa isang kwarto, iisa lang yung tumatanggap doon. Ano naman to, yung kwarto na to, nakaupo lang. 1 o 2 lang ang kanya natatanggap na sulat. Ay, iyan ang kwarto ng mga nagpapasalamat sa prayer request, answered prayer. Kumbaga tayo, lahat ganyan. Kumbaga ang Panginoon, in-answered, nasagot ko na yung prayer mo, pero hindi ka man lang nagpasalamat. Kaya, di ba, ang Panginoon nagtatanong din nasaan yung siyam? Tayo, mga kapatid, ganyan po ba tayo? Minsan nga, di ba, sabi nila, pagka nagbigay ka, ay huwag ka nang umasa na pasasalamatan ka. Kasi sasama lang ang loob mo.
Ang sabi nga rin ng iba na, kung gusto mo makita ng gratitude sa mga tao, huwag kang humanap sa tao. Humanap ka sa dictionary, nandoon ang gratitude. Pero sa mga tao, walang gratitude. Ano? Ito ang nakita natin mga kapatid. Niligtas tayo. Nawa maging mapagpasalamat tayo. Gayahin natin ang ginawa ng isang ketongin, siya ay bumalik, nagpasalamat sa Panginoon. Huwag natin gayahin ni Siyam na ketongin na kinalimutan ng lahat. Bahala ka na dyan, Panginoon. Gumaling na ako, meron na akong buhay na kaligtasan eh. Ganun po ba? Pero pagdating natin sa langit, every one of us shall give account of himself to God. Sabi ko nga sa aking sarili, pati na po kay Mrs., kay Mamsi, kay Sister Dang, lahat naman tayo magbibigay ng accounting sa Panginoon. Every one of us shall give account of himself to God. Kung anong ginawa natin sa ating paglilingkod, nawa po maging handa tayo diyan. Ano ho? At gayahin natin, let us all be grateful for all the blessing, for all the answered prayer, for good, for bad, let us all give thanks. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yan po. At ngayon po ay darako na tayo sa ating mga prayer request. At nais ko po na sana po samahan niyo po ako sa panalangin habang ako po ay nananalangin. Samahan niyo po ako, sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. At kung hindi po natin maisama lahat, pagkatapos po nito, magkaroon po tayo ng prayer request bago po kayo matulog. At sa inyong pagising, isama po natin ang lahat ng ating mga prayer request. Ano po? Tayo na po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras nito. Sama-sama po kaming mananalangin sa inyong harapan. Dakilang Diyos, dalangin po namin nawa kayo pong patuloy magbigay ng kaaliwan sa buong Santiago family para sa pagpanaw po ni Kuya Rolando Santiago, kayo pong humawak sa buong Santiago and Digan family, pati na po sa pagpanaw po ni Uncle Isaac Digan Jr., kayo pong magbigay ng comfort kila Auntie Jovita Digan and family. Dalangin po namin, Panginoon, hawakan niyo po at ma-comfort ang bawat pamilya. Patuloy din po namin dinadalangin, Panginoon, ang nalalapit na anibersaryo ng Maranatha International Baptist Church, Kawit, Cavite, sa panguna po ni Bishop Cornelio Datur. Ingatan niyo po silang patuloy sa April 24. Hawakan niyo po silang patuloy. Pati na po sa kanilang evangelistic meeting bago po ito. Daladalangin po namin, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat isa. Patuloy din po namin sinasama sa panalangin ang aming mga kapatiran na may sakit. Hawakan niyo pong patuloy si Gian Paldeng sa kanyang leukemia. Kayo pong patuloy magpagaling sa kanya. Kay Angelito de Guzman sa kanyang katarata. Kay Ana Pulido sa kanyang goiter problem. Para po kay Grace Karen Basa, kayo pong patuloy na humawak sa kanyang pangangatawan. Bigyan niyo rin po ng kalakasan ng loob ang kanyang buong pamilya. Hawakan rin po Panginoon si Nanay Lily Fernandez sa kanyang recovery, kay Rowie Villamel na makarecover sa stroke. Hawakan rin po Panginoon si Nichelle Talye nag-undergo ng dialysis, kay JT Saiko sa kanyang chemotherapy. Hawakan rin po Panginoon si Bimo Orara sa kanyang mga teeth procedures, kay Cornelio Grefalda na makarecover sa stroke. Hawakan rin po Panginoon si Herminitivo Barona sa kanyang pneumonia and kidney disease, kay Sister Rina La Rosa sa kanyang ongoing chemotherapy, pati na po sa kanyang mga financial needs, kay Yan Uylua Madserebic, nawa po ay makarecover siya sa kanyang mga surgeries, kay JJ sa kanyang asthma, kayo pong patuloy magpalakas, kay Nanay Amihan Yabut sa kanyang problema sa kanyang knee. Hawakan niyo po ang mga doktor na titingin sa kanya at magbigay ng magandang opinyon para sa kanyang kalusugan. Kay Brother BJ Villamel, patuloy po siyang ingatan na makarecover sa kanyang problema sa kanyang left foot.
kay Mama Ana Salazar na nagkaroon po ng aksidente, pagkaingatan po siyang patuloy, kayo po magpalakas sa kanya. Hawakan po Panginoon si Angela Belen na napunta po sa hospital dahil po sa kanyang pagsusuka. Kayo po patuloy magpalakas sa kanya, Panginoon. Patuloy din po namin dinadalangin ang nalalapit na eleksyon ngayong Mayo. Nawa po, Panginoon, kayo po ang maghalal na mga taong mamumuno sa bansang Pilipinas. Hawakan po ng patuloy ang Maranatha IBC Silangan Building Construction. Sa pangunguna po ni Pastor Mike Digan, kayo po magbigay patuloy ng financial needs, pati na po ang mga taong gumagawa nito. Hawakan po Panginoon ang salvation ng family and friends ni Sister Carlota de Guzman, pati na po ang good health ng kanilang buong pamilya, legal documents, financial needs, pati na po ang bahay para kay Mama Grace. At hawakan po Panginoon sila Gertrudes Severino para po sa kanilang business, pati na po ang kanilang spiritual growth. At hawakan po Panginoon ang aming mga anak, si Faith sa kanyang patuloy ng pagtatrabaho, si Grace, kayo pong magpalakas sa kanyang pangangatawan. Ingatan po sa kanyang pag-reviews at pati na po sa kanyang mga graduate studies. Ingatan niyo rin pong patuloy si Mercy sa kanyang patuloy na pag-aaral, sa kanyang mga nalalapit na mga SAT, courses, exam. Hawakan po Panginoon siya sa kanyang pag-aaral. Kay Kristen Guia Castillo, hawakan niyo po siya sa kanyang pagre-review sa kanyang nalalapit na board exam. Hawakan rin po Panginoon patuloy. Ni-request po namin si Patricia Yabut na magkaroon po ng new job opportunity. Ingatan rin po Panginoon si Preacher Lester. Bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge sa kanyang bagong trabaho. Hawakan rin po Panginoon ang good health ng family ni Sister Alexis, pati na po ang wisdom and knowledge niya sa kanyang pag-aaral. Ingatan niyo rin po Panginoon si Bingren Severino sa kanyang business at pati na po ang financial needs ni Sister Alexis Salazar sa kanyang studies at sa kanyang magandang resulta at assessment sa school, pati na po ang kanilang mga nalalapit na exam and school activities. Pagkaingatan rin po Panginoon ang mga gawain ng Maranatha IBC Silangan na kanilang mga new extension classes sa pangunguna po ni Kuya Sam. Hawakan rin po Panginoon patuloy ang bawat membro na maging supportive sa mga young people's activities, pati na po sa mga church ministries, extension classes, Sunday school classes, tracts distribution, church financial needs, and soul winning ministry. Kayo pong patuloy na humawak sa bawat isa at patuloy din po namin dinadalangin ang aming mga kapatiran, ang aming mga elders. Kayo pong patuloy magpalakas sa kanila. Si Nanay LB Ribas, ingatan po siyang patuloy. Kayo pong magpagaling sa kanyang pananakit ng kanyang likod. Hawakan siyang patuloy Panginoon. Ingatan rin po Panginoon sila Kuya Efren and Sister Lydia Inocencio, Sister Rosa Gutierrez, Ate Baby Villamel, Nanay Lourdes Mercalessia, sila Tatay Ferdy and Nanay Amihan, si Auntie Hobita Digan, Sister Dory Santos, Sister Dory Esguera, ang aming pong mga magulang, sila Tatay Tony, Nanay Chedeng Chua, si Nanay Norma Castillo, Ima Zeni Paras, Kuya Nick and Sister Lilia Santos, Sister Susan Orara, Kuya Frank and Sister Percy Zapata, Sister Evelyn Kekeb, Preacher Renato and Sister Esther Orhino, Preacher Pete Magad, Ate Linda Gesmundo, sila Tatay Sani and Nanay Winnie Krame, Sister Helen Ortiz Paras, sila Ate Fe Carpio, si Tita Cora San Jose, Neng Gatdula, Luz Castillo, Noemi Morey, Lourdes Castillo, Toto Castillo, sila Nenita Saria, sila Ate Edith Santos, sila Tatay Nori and Nanay Norma Santos, Nanay Lucia Buenaflor, Gertrudes Severino, Celia Ignacio and Daisy Alvarez at ang iba pa naming mga kapatiran, mga elders. Kayo pong patuloy magpalakas, pati na po ang mga financial needs para sa kanilang mga medical
needs, Panginoon. Patuloy din po namin dinadalangin ang aming mga frontliners, ang aming mga kapatiran. Ingatan niyo po silang patuloy. Sila Shalom Legaspi, sila Noel Digan, Gamaliel Digan, Maresha Legaspi, Nicole Digan, Eva Mendoza, Dr. Sonia Castillo Morey, Eloisa Tuason, Maria Teresa Castillo, Sister Sharin and Shalini Gloriani, Sister Winnie Bolalin, Brother Bon Halili, Brother BJ and Sister Mary D. Villamel, Rani and Judith Castillo. Ingatan din po Panginoon ang aming mga expectant mothers, sila Sister Kesha Loyola, Sister Cheryl Dimasangal Silvestre Hilario, Dr. Ivan Lim, ang aming pong mga kapatiran na nasa ibang bansa, pagkaingatan niyo po silang patuloy, sila Marvin and Shalom Legaspi and family, Brother BJ and Sister Mate Villamel, Brother Joey Digan and family, ang aming pong pamilya, Sister Ami Kayabyab and family, Marjorie Vicente, Dr. Marilyn Cabantog, Mary Ann Santos, Dr. Ivan and Dr. Mina Chua and family, Alan Castillo, Gilbert and Sharon Gesmundo and family, Brian and Jane Clemente and family, Maria Teresa Castillo, Eloisa Tuason, Dr. Sonia Castillo Murray, Rani and Judith Castillo, Patrick and Joyce Abencena, Gertrudes Severino, Nino and Denise Peña, Aji Armstrong and family. Ingatan po Panginoon patuloy ang bawat isa. Hawakan niyo po ang aming mga pamilya, Panginoon. Hawakan niyo pong patuloy. Patuloy po namin dinadalangin ang bawat isa. Ang Belen, De Guzman Belen, De Los Santos, Santos Belen, Salazar, Mabansag, Careso, Casiao, Maragon, Villar, Escobar, Cyril, Arsino, John Emer, Gutierrez, Cervantes, Vicente, Entor, Valdez, Arboleda, Charbet, Renomaro, Ucab, Bornales, Tioxon, Digan, Yabut and family, Diaz, Villamel, and Gracia, Kiben, Katakyan, Fernandez, Aubin, Saria, Yabut, Castillo, Abellon, Baldemor, Chua, Doma, Halili, Peña, and Tan families, Maximo, Ribas, and America family, Rojas family, Santos family, Inocencio and Abdurrazak family, Shapno family, Mercalesia, Orara, and Pacheco family. Hawakan po Panginoon ang aming mga businesses. Tunay na kami po ay lumalapit sa iyo. Patuloy pong pagpalain ang bawat isa. Hawakan niyo po ang GFM US and GFM Philippines, pati na po ang GFM Suites. Hawakan po Panginoon ang Benser Music Studio and Music Kids Manila ni Preacher Jebes. Dinadalahan din po namin Panginoon ang business Sister Carlota de Guzman sa kanyang paglalako at pagtitinda. Ang mga Severino, Panginoon, sa kanilang mga frozen goods, pati na po sa kanilang mga Pride Itik, ang Jednick Shoes, ang CC Bites and Tini, Sister Camille Datur, ang boarding house and commercial establishment rentals ni Sister Helen Paras, pati na po ang iba pa naming mga kapatiran na may mga business. Nawa po Panginoon, kayo po magpala sa bawat isa. Dinadalahin din po namin Panginoon ang mga online ministry ng bawat kapatiran. Alam po namin, Panginoon, na bumabalik na ang bawat isa. Kung hindi po namin mapanood online, nawa po kahit na po sa replay, mapanood po namin ang bawat isa. Ingatan po Panginoon patuloy pa ang patuloy na comfort sa mga Castillo and Concepcion family, pati na po sa Uy family. Kayo pong patuloy magbigay ng comfort sa bawat isa. Pati na po sa comfort po sa Santiago sa family, sa pagpanaw po ni Kuya Rolando Santiago ngayong araw. Kayo po magbigay ng comfort sa buong Santiago and Digan family. Pati na po sa pagpanaw ni Uncle Isaac Digan itong mga nakaraang araw sa buong Digan family. Pagkaingatan niyo po sila at pagpalain at ingatan Panginoon. Bigyan niyo po silang kalakasan ng loob.
Patuloy din po namin dinadalangin ang aming mga pastors and workers. Patuloy po namin na nawa ingatan niyo po ang bawat isa. Dinadalangin din po namin din patuloy ang kahilingan ni Cristina de Guzman para sa kanyang pagkapasa sa kanyang nalalapit ng mga exam. Patuloy niyo po siyang ingatan. Hawakan rin po Panginoon ang aming mga pastors and workers. Ingatan niyo po sila Pastor Ramiro, Adona, Pastor Quezon, Andrada, Pastor Russell Cabarubias doon po sa Samal, Davao del Norte. Pagkaingatan niyo po siya, pati na po ang kanyang buong pamilya. Hawakan rin po Panginoon sila Pastor Sanelito Cruz, Pastor Cornelio Datur and Sister Rowena Datur at kanilang buong pamilya. Sila Pastor Lino de la Paz and family, Pastor David de la Paz and family, Pastor Rocky Diaz, Pastor Mike Digan, Sister Joyce Digan at kanilang buong pamilya, Preacher Mendring Edelion and Ate Hilda Edelion, Preacher June Esbieto, Pastor Berhil Goden and Sister Melin Goden, doon po sa Samar, Pastor Ferdinand Laus, Pastor Roel Lumangyaw and Sister Risa Lumangyaw at ang kanilang buong pamilya doon sa Monterrey. Pagkaingatan sila at patuloy pagpalain. Preacher Pete Magat, Preacher Anselmo Marin, Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie, Sister Yoli Montero, Preacher Manny and Sister Hubing Nicolas, Pastor Rolly Nolido, Preacher Jebes Orara at ang buong Orara family. Kayo pong patuloy magpalat, mag-ingat. Preacher Renny and Sister Teng Orhino and family, Pastor John Palia Jr., Pastor Adan Panisales, Pastor Lito and Sister Bel Paraiso at kanilang mga anak. Kayo pong patuloy magpalat, mag-ingat. Pastor Neil Kekep and Sister Lulay Kekep at sa kanilang dalawang anak. Kayo pong patuloy magpalat, mag-ingat. Preacher Jonathan, Sister Kay Shabno, Preacher Nelson and Sister Ella Trinidad, Preacher Mitch and Sister Lina Biernes, Preacher Lester Yabot and Sister Sheila Yabot at iba pa naming mga kapatiran, iba pang mga diakono at mga preachers na hindi po namin naisama. Panginoon, kayo pong patuloy na humawak sa bawat isa. Nawa po Panginoon, kausapin niyo rin po ang bawat membro na patuloy na sumuporta sa bawat isang mga pastor, mga preachers, mga workers. Alam po namin na kayo lamang po ang mangungusap sa bawat isa. Sa panahon na ito na marami pong mga matataas na bilihin, alam po namin Panginoon na patuloy po kaming magtiwala sa iyong magagawa sa amin. Alam po namin na kayo po magpo-provide ng blessing sa amin. Dalangin po namin Panginoon na nawa po'y maging patuloy kaming tapat sa pagbibigay ng ikapo at kaloob. Hawakan niyo po patuloy ang bawat isa. Kayo pong patuloy na mangusap sa bawat membro at patuloy na sa aming mga kaibigan. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang hahawak sa amin. Muli po, Panginoon, maraming po salamat sa oras ito. Ang lahat ito ay aming samadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating panalangin at ngayon po ay babatiin natin ang ating mga viewers. Marami po salamat sa panonood ng buong Digan family. Marami po salamat Pastor Mike, Sister Joyce at kanilang mga anak. At marami rin po salamat sa Chua family, kila tatay, kila nanay, kila ate, kila kuya, ate Beth. At alam ko, si Ate Mina nanonood. At Kuya Alex nanonood at si Kuya Ivan, maaaring kasama ni Ate Mina na nanonood mula sa Taiwan. Maraming salamat sa ating mga kamag-anak, At maraming po salamat Nanay LB Riba sa panonood. Maraming po salamat Isang Winnie Krame sa panonood. Maraming po salamat Agnes Destor Casiao. Maraming salamat Helen Ortiz Paras. Maraming salamat Maribig Castillo. Ito po ay yung hipag ni Sister Dang. Maaring siya po ay nasa Davao na or Davao del Norte At maraming salamat tatay, maraming salamat Alexis Salazar. Maraming salamat Brother Edwin Cablao. Maraming salamat. Bishop Cornelio Datur and Sister Rowena, maraming pong salamat. Ate Mina, Kuya Evan, maraming salamat. Ate Hubing Nicolas, maraming pong salamat.
Pastor Lito Paraiso, marami pong salamat. Alexander Chua, ito po yung aking kapatid. Maraming salamat, Kuya. At Christina de Guzman, marami po salamat sa panonood. Ano ho. At kung meron po akong nalimutan, pagpasensyahan niyo na po. Maraming po salamat sa inyong suporta at tunay napakabuti po ng Panginoon at muli po tayo nagkasama sa ganitong hardin ng panalangin. Bukas po ay si Preacher Lester Yabut po ang sa hardin ng panalangin. Samahan po natin sila, kasama sila Sister Sheila, sila Pastor Mike at Sister Joyce. Ano po? At meron pa ba akong nalimut? Shout out daw kila Sean at sa mga kila Brother Sam, ano, sila yung nasa behind the scenes. At maaaring nandun din si Sister Milka, ano, habang nag-aayos yung kanilang mga magulang sa pagpanaw po ni Kuya Rolando Santiago ngayong araw na ito. At maraming salamat sa inyong lahat. Christina de Guzman, maraming po salamat. Ano, at yan po, at kung meron po kayong oras mamaya, ay magkakaroon po ng live selling si Sister Hannah Orara, 6:45 p.m. At yan po, at tunay napakabuti po ng Panginoon at nawa po sa muli natin pagkikita. Maraming po salamat sa inyong lahat. Kami po ay natutuwa na kami po ay nagiging bahagi ng hardin ng panalangin. Ano, ang lahat po ng ating ginagawa ay hindi walang kabuluhan. Gawin lamang po natin na magtiwala tayo sa Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. Let us all pray without ceasing. At ito po si Preacher Gary. Kasama ko po ang aking may bahay, Sister Dang. At ang aming mga anak, si Grace, Faith at Mercy. At sa pangalan din po ni Pastor Mike Digan, Sister Joyce at kanilang buong pamilya at ang buong Maranatha International Baptist Church Silangan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming po salamat at nagsasabi na let us all pray without ceasing. At sa muli pong pagkikita, nawa po'y samahan niyo po kaming muli. Muli po, maraming po salamat sa inyong lahat. Maraming po salamat.